Napakarami nagtatanong na kung ano na nga daw ba ang update sa eGov app dahil nga sinabi ng DMW at DICT na ngayong June 1 or simula June 2025 ay isasama na ang UEC or pagkuha ng UEC sa eGov app. Pero guys, sa tuwing pag-open ko ng DMW service na nasa eGov app ay ganito lang ang lumalabas, puro puti lang. At kahit nakailang ulit na ako simula pa ng June 1 at ngayon ay June 4 na, ay ganun pa rin ang lumalabas, puro puti lang. Pero huwag kayong mag-alala guys dahil sa pagkuha ng UEC ay pwede pa rin direct sa PAPSBAM account nyo. At kung hirap naman kayo online ay pwede pa rin kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo. At kapag kiniklik ko naman ang ibang mga service ay sinasabi na hindi daw ako OFW. Pero huwag kayong mag-alala guys dahil inuulit natin na pwede pa rin direct sa PAPSBAM account kapag kukuha kayo ng UEC nyo. At pati sa pagre-register sa e-travel, kung hirap kayo sa eGov app, ay pwede pa rin mag-register direct sa e-travel website. May mga video tutorial ako sa pagre-register sa e-travel arrival card at e-travel departure card gamit ang e-travel website na ilalagay ko sa description ng video na ito. Ang gumagana lang na nasubukan ko ay e-travel registration or pagre-register sa e-travel gamit ang eGov app. Pero kailangan nyo muna i-scan or i-upload ang passport nyo. So, pag-click nyo dyan sa travel, ay lalabas ito. Then, after that, click capture passport. At i-click nyo yan while using app or only this time. Tapos, pipicturean nyo ng passport nyo and click confirm. And ilalagay nyo na ang passport information nyo, ang passport number, passport expiration date, passport issuing date, at ang issuing state. Pero dahil nga dito ako sa United Arab Emirates or sa Philippine Embassy dito sa Dubai ako nag-renew ng aking passport, ang ilagay ko or nilagay ko sa issuing state ay United Arab Emirates. Then, i-click nyo yan, confirm and save. At lalabas na ito, ID uploaded. And click OK. At kung may account na kayo sa e-travel na nagawa nyo na noon sa eGov app, ay dadirect na sa e-travel ang screen at lalabas na dyan ang new travel declaration. At kapag naibalik nyo naman at lumalabas ito, ay i-click nyo lang yes sa tanong na, your passport is up to date? So, click yes. At dito naman sa new travel declaration, kapag magre-register kayo sa e-travel, kapag click nyo dyan, basta guys, ang pipiliin nyo kapag pauwi sa Pilipinas ay arrival entering the Philippines. Kung pabalik naman sa ibang bansa ay departure leaving the Philippines. So, eto ang registration sa e-travel arrival card kapag pauwi sa Pilipinas at sundan nyo lang at tuloy-tuloy na yan. I-click nyo yung new travel declaration. At dito naman guys, hayaan nyo lang yang for me kung para sa inyo ang i-register nyo sa e-travel at yang air. At dito naman sa baba guys, dahil nga pauwi sa Pilipinas ang ituturo ko sa inyo, ang pipili nyo dyan is arrival entering the Philippines. Pero kapag pabalik kayo sa ibang bansa or pupunta sa ibang bansa, ang pipili nyo dyan is departure leaving the Philippines. So pauwi tayo sa Pilipinas, kaya ang pipili nyo is arrival entering the Philippines. And after that, click continue. So nandito na tayo sa travel details via air. So, dito sa purpose of travel guys, kung isa kayo OFW, bakasyon man, or for good na sa Pilipinas, basta galing kayo sa pagiging OFW kahit for good na kayo sa Pilipinas, ay OFW pa rin ang pipili nyo dyan sa purpose of travel. Pero kung permanent resident kayo sa ibang bansa at magbabakasyon sa Pilipinas, ay holiday vacation ang pipiliin nyo dyan. Kung nag-tourist naman kayo at uuwi kayo sa Pilipinas, ay returning resident. Pero basta kapag OFW kahit for good na sa Pilipinas, ay OFW ang pipiliin nyo para hindi kayo higpitan sa inyong bagahe. Dito naman sa traveler type ay aircraft passenger. At name of airlines, ilalagay nyo ang name ng airlines nyo at flight number. I-type nyo lang dyan guys ang airlines nyo at flight number at lalabas na dyan ang pagpipilian. Basta ang ilalagay nyo ay yung airlines na magdadala sa inyo sa Pilipinas. Sa mga nagtatanong naman dahil maraming nagkakaproblema dito na nilagay naman nila ang kanilang flight number at airlines name pero hindi pa rin makapag-proceed. Nagkukulay red pa rin. Ang gawin nyo guys, i-click nyo lang yung X sa gilid at i-retype nyo. At magiging okay na rin yan. Dito naman sa origin, ilalagay nyo ang country of origin nyo, airport of origin at departure flight.
Sa country of origin, kung dito ay sa Dubai or Abu Dhabi, ang ilalagay nyo ay United Arab Emirates. Hindi pwedeng Dubai United Arab Emirates at hindi din pwedeng Abu Dhabi United Arab Emirates. Dahil ang pangalan ng bansang ito ay United Arab Emirates lang. At dito naman sa airport of origin, for example, Dubai Airport kayo, ay ilalagay nyo dyan ay Dubai Airport. At yung flight date nyo pauwi sa Pilipinas na makikita nyo sa inyong ticket. Dito naman guys sa transit or with transit, i-click nyo lang yung small box kung mayroon kayong connecting flight. Pero kung wala naman kayong connecting flight sa ibang bansa, ay hindi nyo yung kailangang i-click at hayaan nyo lang yan. Pero kapag may connecting flight kayo, ilalagay nyo ang country of transit, airport of transit, at date of transit. So dito sa country of transit, inuulit natin kung dito kayo sa United Arab Emirates, ay United Arab Emirates ang ilalagay nyo sa country of transit. Kung sa Dubai man kayo or Abu Dhabi, magko-connecting flight. Hindi pwedeng Dubai United Arab Emirates at hindi rin pwedeng Abu Dhabi United Arab Emirates. Napakarami kasi nagkakamali dito. Dapat United Arab Emirates lang. At dito naman sa airport of transit, ilalagay nyo yung pangalan ng airport na dadaanan nyo sa ibang bansa at yung date ng pagdaan nyo. Inuulit din natin guys na ang connecting flight ay hindi dito kasama ang domestic flight sa Pilipinas or sa ibang bansa. For example, magagaling kayo sa ibang lugar sa Saudi Arabia at may connecting flight kayo sa parehong airport na nasa Saudi Arabia. Hindi yung kasama sa tinatawag na connecting flight. Ganon din sa Pilipinas, kung lalapag kayo sa NAIA at may domestic flight kayo papunta sa probinsya ay hindi na yung consider as connecting flight dahil sa Pilipinas na kayo. Basta ang connecting flight ay ang bansa or kung may ibang bansa kayong dadaanan, hindi kasama ang domestic flight. Dito naman sa destination ay ilalagay nyo ang airport of destination nyo sa Pilipinas at date of arrival. So kung sa NAIA Terminal 3 kayo lalapag, ay itatype nyo dyan ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 at lalabas ang pagpipilian dyan. At ilalagay nyo ang date of arrival nyo or lapag nyo sa Pilipinas na makikita nyo sa inyong ticket. At dito naman sa destination upon arrival in the Philippines, ang ilalagay nyo dyan ay residence. At kung pareho lang ang address, i-click nyo yung small box na same as permanent residence sa Pilipinas at automatic nang lalabas yan dyan. And after that, click next. At nandito na tayo sa health declaration. Dito naman sa country visited in last 30 days, kung wala naman ay iwanan nyo lang yang naka-blank. At dito naman sa baba, kung hindi naman kayo nagkasakit sa loob ng 30 days, ay i-click nyo lang yung dalawang no. And after that, click next. Nandito na tayo sa customs declaration. Dito naman guys, kung ang mga daladala nyo sa inyong maleta ay mga basic na mga pasalubong lang gaya ng sabon, chocolate, lotion, pabango at iba pa na nakalagay sa inyong maleta, ay hindi nyo na yan kailangan i-declare lalo na kung hindi naman ito mga mamahalin. At yung mga ginto, gadgets na wala na sa box, ilagay nyo lang sa inyong hand carry at hindi nyo na yan kailangan i-declare. Dahil lahat ng ginto na suot-suot nyo ay hindi nyo na yan kailangan i-declare at hindi na yan kasama sa bilang sa customs declaration. Pati ang ginto na nakalagay sa inyong hand carry, kung ilan lang naman ay hindi nyo na yan kailangan i-declare dahil hindi naman yan consider as in commercial quantities. So dyan sa tanong na do you have baggage to declare, ay i-click nyo lang yang no. Pero kung alam nyo naman sa sarili nyo na may mga dala kayong bagay na marami at sobrang mamahalin at may pera kayo na lalampas sa 50,000 in peso at kung dollar naman na lalampas sa 10,000 US dollar na dala-dala nyo sa inyong bag, ay kailangan nyo itong i-declare. So dito naman sa other details, kung may kasama kayong 18 years old above or 18 years old below, ay ilalagay nyo dyan kung ilan kayo or yung ilan yung kasama nyo. Pero kung wala naman, ay ilagay nyo lang ay 0. At dito naman, number of baggage, kung ilan ang check-in baggage nyo. Kung isang piraso or dalawa. At dyan naman sa hand carry, ilalagay nyo ay isa. Or kung ilang carry-on ang daladala nyo. At dito naman sa first time visiting Philippines, click no. And after that, click next. So dito naman ay ilalagay nyo ang pirma nyo gamit ang daliri nyo. Pero kung nagpagawa kayo sa ibang tao ng e-travel account, ay pwedeng gayahin ang pirma nyo gamit ang daliri nila. And after that, click next. So dito naman guys, kung wala naman kayo kasama sa pag-travel, i-click nyo lang yung next. Pero kung meron, i-click nyo yung add family member. Pero kung may kasama kayo mag-travel at meron din siyang separate na e-travel account na ginawa niya,
ay hindi nyo kailangan i-click yung Add Family Member. Ang ilalagay nyo na sa Add Family Member kung ang e-travel account nyo ang gagamitin sa pagre-register sa kanila. So, kung wala na kayong kasama sa pag-travel, i-click nyo lang yung Next. At dito naman na you haven't selected any family member for this registration. So, kapag wala kayong kasama, i-click nyo lang yung Yes. Andito na tayo sa New Travel Declaration Summary. Kailangan nyo lang i-double check lahat ng mga information at kapag okay naman, i-scroll nyo, i-click nyo yung Submit. At lalabas na ito, congratulations! At kasunod nito ang inyong e-travel arrival card QR code. Ang mapapansin nyo dito sa QR code, ang sinasabi nating bagong features ay makikita nyo dyan ang No UEC at ang validity or expiration date. So sa UEC naman guys, okay lang yan dahil pauwi kayo sa Pilipinas dahil ang UEC ay hinahanap naman yan kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. At dyan naman sa validity, just in case man na na-transfer or na-move yung flight nyo ay kailangan nyo lang i-edit. Pumunta lang kayo sa baba ng New Travel Declaration doon sa Travel History. I-click nyo lang yung View Manage para ma-edit nyo. Pero kung ayaw or hindi ma-edit, ay i-delete nyo ang travel history at i-click nyo ulit ang New Travel Declaration at mag-register ulit kayo. So, dapat guys, ang registration sa e-travel ay 3 days bago ang flight nyo para hindi maabutan ng expiration. Any days or kahit anong araw basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo, ay pwede kayo mag-register sa e-travel. Kahit nga nasa mismong airport na kayo ay pwede pa rin kayo mag-register. Mapapansin nyo rin sa baba na nakalagay ay no baggage declaration. Ang meaning ba nito na wala kayong dalang bagahe? Ang sagot guys ay hindi. Nakalagay lang dyan na no baggage declaration dahil wala nga kayong dineclare sa customs declaration. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala kayong daladalang maleta or nawawala na ang bagahe nyo. Wala namang problema yan dahil yan talagang lalabas dahil wala naman nga kayong dineclare na mga mamahaling gamit. Tungkol naman sa CFO na in-announce ng DICT na lalabas ang features ng e-travel. Ang tanong, kailangan ba ito problemahin ng mga OFW? Ang sagot guys ay hindi ito kailangan problemahin ng mga OFW at ng mga tourist visa na pupunta sa ibang bansa. Dahil para lang ito sa mga long-term immigrants or mga pupunta sa ibang bansa para makipagkita sa kanilang foreigner na asawa. So, sino-sino ba ang nangangailangan ng CFO na ito? Eto guys, may video ang isang kababayan natin. Ang CFO ay para sa mga Pilipino na first time mag-travel abroad para i-meet ang kanilang foreign jowa or fiancé or asawa. Kung first time ka mag-travel abroad at gusto mong i-meet yung fiancé mo or jowa mo abroad, then kailangan mong kumuha ng CFO. At eto pa isa, ang CFO ay para din sa may mga foreign family members na first time mag-travel abroad at gustong i-visit ang kanilang family member. And according to BI Commissioner si Morente, required kang kumuha ng CFO at hindi ka pwedeng makalabas ng bansa flying abroad kung wala kang CFO. Pero kung ikaw ay magtutour sa ibang bansa, hindi mo na kailangan kumuha pa ng CFO. Like going to Australia. So dito guys ay hindi mo na kailangan kumuha ng CFO. So yung tanong nyo kanina na kung kumukuha ba ako ng CFO. As to my status is hindi ko na kailangan kumuha pa ng CFO certificate. Not unless, for example, kung ikaw ay magta-travel sa ibang bansa at first time mo mag-travel and then imimit mo yung partner mo or fiancé mo, then kailangan mong kumuha ng CFO. So as to my status kasi is hindi ko na kailangan kumuha pa ng CFO kasi hindi ko naman imimit yung asawa ko or partner. So ayun guys, sana may nakuha kang idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.